Nako kaya naman pala hindi matuloy-tuloy ang trade sa pagitan ng Utah Jazz at Los Angeles Lakers. Ay dahil natatakot pala itong si Danny Ainge na lumakas ang Lakers dahil kay Walker Kessler. Ayon kasi sa isang source ay malapit na daw sanang matuloy ang deal sa pagitan ng Lakers at Jazz noong nakaraang summer. Pero hindi nga ito natuloy at naging inconsistent na nga ang pag-uusap daw ng dalawang kupunan. Isa nga daw sa tinitingnan dahilan dito ay itong si Walker Kessler. Kapag ibinigay daw kasi nila ito sa Lakers at nakapartner ito ni Anthony Davis, ay mag-i-improve daw ang frontcourt ng Lakers hindi man daw ngayong taon pero sa susunod. Isa pa mga idol ay hawak din daw ng Utah Jazz ang 2027 first round pick ng Lakers, na kung saan ay ito nga ang ginamit ng Lakers kasama ni Russell Westbrook sa trade noong 2023 papuntang Utah Jazz. Ito ay para makuha sila D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt at Malik Beasley. Ang 2027 first round pick kasi na yun mga idol ay isang top 4 protected pick. Kaya naman ito daw si Danny Ainge ay nag-aalala na kapag ibinigay nila si Walker Kessler sa Lakers, ay mapipigilan daw nito na tuluyan na hamina ang Lakers kahit si Anthony Davis pa ay nagkakaedad habang si LeBron naman daw ay magre-retiro na. Yan pala mga idol ang dahilan kaya hindi pa rin natutuloy ang nasabing trade ng dalawang kupunan. Natatakot pala sila na lumakas ang Lakers at bumaba ang papatakan ng kanilang 2027 first round pick sa NBA draft. Pero kung tataasan ng Lakers ang kanilang magiging offer sa Utah Jazz, ay possible pa na magbago ang kanilang isip at matuloy na ang nasabing trade. Maaari kasi na ibigay ng Lakers sila Rui Hachimura, Jalen Hood Schifino, Jackson Hayes at ang 2029 at ang 2031 first round pick ng Lakers. Na dito nga ay hindi lang si Walker Kessler ang kanilang makukuha kundi pati na rin si Colin Sexton. Kaso mga idol ay mukhang malabo na bitawan ng Lakers ang dalawa nilang first round pick para sa mga players na hindi man lang all-star caliber. Pero ang isa pang problema ng Los Angeles Lakers ay itong si Jonas Valanciunas ng Washington Wizards. Dahil lumalabas pala na ang gusto ng front office ng Wizards mga idol ay mas madami pang draft capital at ang expiring contract ni D'Lo. Ang una kasing naging offer ng Lakers sa Wizards ay itong si Gabe Vincent at multiple second round picks. Kapag nakuha kasi ng Lakers si Jonas Valanciunas ay malaking tulong ang kanyang rebounding physicality at mababawasan din ni Valanciunas ang trabaho ni Davis pagdating sa paggawa ng score. Kaya naman ay magagawa na ni Davis na makapag-focus sa kanyang defensive side na kung saan ito dominant. Pero ang Lakers daw mga idol ay hindi interesado sa isang big man na hindi versatile. Pagdating daw sa scoring okay itong si Valanciunas, pero kulang daw ito ng lateral movement at pagiging rim protector. Bagamat si Anthony Davis daw ay mahusay na defender hindi naman daw ibig sabihin ay kailangan na iasa na sa kanya ang trabaho sa depensa. Pero ang good news naman daw sa Lakers ay nakikipag-usap na ito sa ibang mga kupunan katulad nila Robert Williams ng Portland Trail Blazers. At itong sila Nick Richards ng Charlotte Hornets, De'Ron Sharpe ng Brooklyn Nets at itong si Walker Kessler ng Utah Jazz. Pero mga idol kung walang ibibigay na first round pick ang Lakers sa Washington Wizards, na tanging second round picks at itong si Gabe Vincent lang ang kailangan bitawan ng Lakers para kay Jonas Valanciunas, ay panigurado na kukunin pa rin ito ng Lakers kahit hindi ito isang versatile na big man. Pero kayo mga idol, sino sa mga sentro na available ngayon sa trade ang magandang kunin ng Los Angeles Lakers?